Hello mga parts, kumusta po kayo? Ngayon, meron po tayong gagawin ngayon, isang turbo oven. Ituturo ko po sa inyo mga parts yung mga pangunahing nagiging sira ng ating turbo oven. Kaya kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video. Ngayon mga parts, nabaklas ko na po itong turbo oven na to. Ito po yung kanyang fan motor mga parts, ayan. Ngayon pinutol ko na po yung kanyang wire para po matest po natin mamaya kung ito po okay pa or hindi na. Ayan. Ngayon mga parts, itetest po natin itong ating heater element. Ayan, ito po yung umiinit. Paano bang itest to? Dito lang mga parts. Ayan, yung pinagkakabitan po ng kanyang wire. Ayan, meron po tayong nakukuhang resistance. Ngayon, ito naman pong ating motor fan. Ito, itetest din po natin dito sa aking pinutol na wire. Ayan po mga parts, meron po tayong nakukuhang resistance at okay naman po yung ating nakukuha. Ang susunod po natin itetest itong ating thermal fuse. Ayan, titingnan din po natin kung ito po yung dahilan. Ayan mga parts, buo naman po yung ating thermal fuse. Ayan. Ngayon, ang susunod po natin itetest yung kanyang timer. Ito. Ayan mga parts, okay naman po yung kanyang timer. Meron din po tayong nakukuhang resistance. Ngayon mga parts, dito naman po tayo sa ating cord. Ayan. Dapat po kanina pa po natin ito tinest para kung sakali mo pong ito yung problema, hindi na po tayo magbabaklas pa. So, palagay ko po kasi hindi ito yung problema, kaya hindi ko po ito naisip na itest dahil mukhang okay naman po. Ngayon mga parts, sa susunod naman pong step na gagawin natin, itong ating pinaka-switch. Ayan. Nagkakaproblema din po kasi yan mga parts. Kung halimbawa merong sira na yung inyong switch, hindi na po talaga magpa-power on yung inyong turbo oven. Ngayon mga parts, sa pagkakataong ito, papalitan po natin yung ating switch. Sa kadahilanan po nawala na po yung pinaka-contil niya doon sa may pinaka-housing. Kaya ang gagawin po natin para hindi na po tayo magkagastos pa mga parts, irerekta na lang po natin yung dalawang wire na nakakonect po sa ating switch. Ito po yun. Ayan. So ayan, napag-connect ko na po at i-tape na po natin to. Okay lang po mga parts kahit po walang switch yung ating turbo oven kasi meron naman po siyang timer. Ayan, ito, yung pinaka-timer po niya, parang timer po siya ng washing. Ayan po mga parts. Kusa naman po siyang nag-automatic. Kaya po pwede din po natin itong irekta doon sa may pinaglagyan po ng switch. Ayan. So, ayan mga parts. At testingin po natin. Bago po natin testingin, i-test po muna natin ang ating multimeter kung okay po. Tingnan po natin kung okay po yung makukuha nating resistance. Ayan mga parts. Okay. Ito po, under na po yung ating turbo oven. So, i-plug in na po natin mga parts nang makita po natin na ito po okay na. Bago po natin i-assemble. So, plug in. Ayan, kapansin-pansin nyo po mga parts, umiikot na po yung ating fan motor. Yung pinaka-blower po niya. At umiinit na po yung ating heating element. Ayan. So, naka-unplug na po mga parts. I-assemble na po natin. Ganun lang mga parts yung pag-troubleshoot sa mga ganitong kasangkapan na tulad ng ating turbo oven. Ayan. Sa pagkakabit naman po ng ating fan motor, yung pinaka-LC po niya, pakakatandaan nyo po mga parts yung kanyang LC. Kinakailangan po hindi po kayo mabaliktad doon sa LC para po pagka po ito umikot, ang naibo-blower po niya yung pinaka fan motor natin saka yung pinaka heating element do sa may ibabaw mga parts. Ito mga parts yung ating LC ng ating fan motor. Dapat po ganyan po yung pagkakakabit nyo. Sa una, dalawa po kasi yung fan motor po natin. Ayan. Yung isa naman pong LC dapat po pa ganyan. Ayan. Ayan, pa ganyan mga parts. Para po naibo-blower po niya yung pinakainit po nung ating heating element. Paalala mga parts, yan po yung huwag nyong mababaliktad. Pagka po kasi nabaliktad nyo yung pinaka-LC po na yan, ang mangyayari po dyan, masisira po yung inyong fan motor.
at saka yung pinaka heating element, hindi nyo na po ito magagamit pa at hindi nyo na po ito mabubo, dahil pagka po nasira yung ating fan motor saka yung heating element, ang mangyayari niyan, mapapamahal po kayo sa gastos. Konti na lang po bago na. So ayan mga parts, na i-assemble na po natin at syempre bago po natin to tapusin, testingin po muna natin mga parts. Ayan, kita-kita nyo po mga parts, umiikot po yung ating fan motor at umiinit po yung ating heating element. Ayan o, tinanggal ko po yung pagkakasaksak para po makita nyo yung ating fan motor. At ito yung ating heating element, umiikot na po. Ganun lamang po mga parts ang pagre-repair dito sa ating turbo oven. Ayan. Thank you very much sa inyong patuloy na panunod. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, parts.